Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Ah, Tayo po ay nasa ospital kasama si Mrs. Apo, diyan po si Mrs. Ayan. Ah, Kagabi lang ho kami officially na admit eh. Salamat po sa inyong mga dasal mga kapatid. Salamat. At yung ating oras ay alas 8 ng umaga. Ngayong Ash Wednesday po para sa ating mga Katoliko. Pray muna tayo. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Maraming salamat, Ama, sa opportunity ho na bigay sa amin upang minsan pa pag-usapan ang Gospel for today na natapat sa Ash Wednesday po. Itong selebrasyon ng mga Katoliko, ito po ay nasa 40 days po hanggang doon sa Lenten season in preparation. Amin dalangin, Banal Espiritu, for understanding today. Salamat po sa kalakasan, sa patnubay. Salamat, Ama, para sa panibagong buhay, extended life. Salamat po sapagkat mabuti kayong Diyos sa amin. Samahan niyo kami sa pagtingin namin sa gospel na ma-appreciate namin ho ito. Maraming salamat. Pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng ating mga kaparian, especially sa aking bishop dito sa Diocese ng Bacolod, si Bishop Patricio Buson, at sa lahat ng mga pare na kasama ni Bishop dyan sa Diocese ng Bacolod. At siyempre sa aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca, kay Father Nobles, at sa lahat ng mga kapatiran dyan sa San Juan de Pomoceno Parish Church sa Sumag. Didiretso na ako mga kapatid sa ating gospel for today. Konti lang po yung ating oras sapagkat marami tayong mga lalakarin itong umaga po na ito. Matthew 6, 1-6, 16-18. Jesus said to his disciples, "Take care not to perform righteous deeds, in order that people may see them. Otherwise, you have no recompense from your heavenly Father. Now when you give alms, do not blow a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, to win the praise of others. Amen. I say to you, they have received the reward. But when you give alms, do not let your left hand know what your right is doing, so that your almsgiving may be secret, and your Father who sees in secret will repay you. Now when you pray, do not be like the hypocrites, who love to stand and pray in the synagogues and on the street corners, so that others may see them. Amen. I say to you, they have received their reward. But when you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret. And your Father who sees in secret will repay you. Now when you fast, do not look gloomy like the hypocrites. They neglect their appearance, so that they may appear to others to be fasting. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, so that you may not appear to be fasting, except to your Father who is hidden, and your Father who sees what is hidden will repay you. Mga kapatid, maganda po itong gospel of the day natin. Pinabanggit ni Jesus na itong righteous deeds, no, ito in preparation sa Lenten season, mahaba-haba po ito, 40 days po ito eh. Itong araw na ito, we celebrate as a kind of celebration itong Ash Wednesday, mga kapatid. Pero bago natin puntahan yung kahalaga na itong Ash Wednesday na ito ng konti, ay pasadahan natin ng konti ito ay sinabi ng ating Panginoon. Now, take care not to perform righteous deeds in order that people may see them. Mga kapatid, itong righteous deeds na to, in our context bilang mga Katoliko, ito yung Lenten season, ito yung Ash Wednesday. Napakarami nating napakarami nating sineselebrate sa buong taon, mga kapatid. Ang point ng Panginoon Diyos dito
kung gagawa man tayo nitong magpe-perform tayo ng righteous deeds. Sa atin kasi righteous deeds yan eh. Etong Ash Wednesday na to, etc. Yung mga celebrations natin, yung mga saints of the day natin, di ba? Ang dami natin, napaka-rich ng Catholic Church eh. Pagdating sa mga ginugunita natin, yung mga mahalagang mga tao, mga santo sa buhay natin at sa Catholic Church. Ang sabi ni Jesus, mga kapatid, wag sanang pakitang tao lang. Yun ang point. Pangalawa, ang sabi ni Lord, pag gagawa ka ng tulong sa kapwa, sabi dito, wag ka nang papansin, sa madaling salita. Oo, wag na tayong magpapansin. Yung ginawa ng kanan, wag na sanang ipaalam sa kaliwa. Ako, thankful ako sa mga tao na those who would like to help, tapos sasabihin nila, wag mo nang banggitin ha. Okay? Wag mo na i-broadcast ha. Okay? May mga ganun eh. May mga pasimple. Hindi na kailangan pa i-mention, etc. Ba't ganun? Kasi naintindihan nila yung konsepto na to sa Matthew chapter 6. Doon po galing yon. Opo. Na hindi na kinakailangan pa ibalandra yung pangalan natin. Halimbawa, donated by so and so. Diba? Kasi napaparangal lang kayo I mean, well, sa isang banda, nakakataba ng puso pagka may tinulong ka tapos na-mention pangalan mo, nakakaano ng tenga yun, nakaka-encourage, etc. Pero may mga Katoliko talaga na dahil naintindihan tong prinsipyo ng Matthew chapter 6, parang they don't mind ba helping, extending help sa anumang paraan na hindi na sila binabanggit. No? Parang yun ang challenge for us na pag tumulong tayo, ito sila sabi ng Panginoon Diyos dito. Do not blow a trumpet before you. Now, sabi ng Lord, hypocrites. Nasabi ko, ibig sabihin ng hypocrites, ito yung nagsusuot ng maskara. Nagtatago doon sa pinaka-realidad ng buhay. Mas gusto ng Lord yung sikreto. Okay? Tapos binanggit niya rin, pag nagdadasal tayo, sabi ng Lord sa mga, huwag na kayong pagpapapansin pa. Pag nagdasal kayo, go to your room. Di ba? Kasi iba yung ginawa mo yung righteous deeds na ang motibo, mapansin po tayo, kaysa yung ginawa mo itong bagay na to para ang gusto mong mapansin ka lang ni Lord. Private. So, sabi ng Lord, huwag kayong tumulad sa mga tao na gusto nilang nakikita sila ng mga sa lansangan. Sabi ng Lord, natanggap na nila yung reward nila. But when you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret. Madalas ito binabanggit. In secret, in secret, in secret. Ito, laging binabanggit yan. Tapos binanggit yung when you fast, no? Pag nag-fasting tayo, wag yung halata. Nasabihin ng tao, uy, para kang nasa fasting mode ngayon, di ba? Mahirap kasi yun pagka ganun. Now, alam natin, generally, itong Ash Wednesday na to, medyo malungkot ito. Malungkot in a sense kasi may ibig sabihin yan. Mamaya, babalikan natin. When you fast, sabi rito, anoint mo yung head mo and wash your face so that you may not appear to be fasting. Yun po ang point. Mga kapatid, itong binanggit na pagka tayo po ay tutulong sa kapwa, when you give alms, tapos when you pray, when you fast, mga kapatid, mga righteous righteous deeds. Ang point ni Jesus, do it parang privately. Okay? Do it privately. Mga kapatid, etong Ash Wednesday nito, ano po yung ilan mga reasons, no? May nakita po tayo sa mga nagpapadala ng mga articles regarding dito sa Ash Wednesday. Bakit ba ginagawa to ng Katoliko sa Pilipinas and worldwide? Here are some of the reasons. Number one, it reminds us of our origin from the dust. Galing tayo sa alikabok Pangalawa, we'll return to dust but our soul is immortal. Etong katawan na to, pag namatay, balik lang sa lupa ito. Pero yung ating kaluluwa, hindi ho namamatay ang kaluluwa. Immortal po yun. Pangatlo, ito po ay sign ng ating repentance. Isa sa mga ibig sabihin ng repentance ay yung pagpapalit ng isip.
Pero sa konteksto rin natin, ang ibig sabihin niya sa mga Katoliko, doing penance. Ika-4, sign po ng humility, etong Ash Wednesday. Sign ng humility, creating space for God, na meron kang time para kay Lord. Ika-5, acceptance of our nothingness without God. Pag wala ang Diyos, wala rin tayo. Ika-6, it is a reminder that God created us all. Walang pwede magsabi, ay Brad Calix, hindi ako kinreate ng Lord kasi pangit ako eh. Kayo lang. Wala pong ganon. Nagre-remind ito that God created us all. May creator, kinreate tayo ng Lord. Ano man ang itsura natin, nakatapos hindi, may pera wala. Okay, it doesn't matter. Pero ang bottom line, mayaman, mahirap, kinreate lang ng Lord yan. Okay? Ika-7, a reminder of God's transforming power from dust into human beings. Mga kapatid, mula sa alikabok, doon tayo galing pero hinulma tayo ng Diyos into human being. Ika-8, a reminder that change or death is inevitable. Ito'y paalala na ang pagbabago at ang kamatayan ay hindi maiiwasan, inevitable. Ika-9, it is a sign of our commitment to self-denial and radical obedience to God's will. Etong self-denial na to, importante to mga kapatid. Etong radical obedience sa kalooban ng Diyos, napaka-importante. Inseparable to, mga kapatid. Opo, etong commitment natin to self-denial, di ba? Kung mas mahal natin yung sarili natin, pamilya, trabaho, yung iyong career more than kay Jesus Christ, hindi tayo fit to become a disciple of the Lord Jesus Christ, di ba? Ang sabi ng Lord, gusto nyong sumunod sa akin, you deny yourself. You take up your cross and then you follow me. Yung proseso na yun, mabigat po yun. At hindi lahat ng Katoliko ready for that. Mga kapatid, yung mapunta ka sa ospital na ganito, isa po itong suffering sa isang banda. Alam niyo naman, di ba? Kapag kayo dadalhin nyo sa ang inyong amal sa buhay, sa private, para ka na-hold up. Ika nga, nagulat kami sa mga nangyayari po. But we believe na that God will do something. Etong mga paghihirap natin, karamdaman, trabaho, negosyo, relationship, no? Ang maganda nito, sa ating journey, sa ating sufferings, plural, sufferings. Iba-ibang degree ho ng sufferings Yung nangyari sa atin last year compared sa taon na ito, medyo iba ho yun. Exciting kasi maski na ano yung pinagdadaan natin, yung katotohanan na tayo ay sinasabahan po ng Panginoon Diyos. Commitment to self-denial and radical obedience. At pag sinabing radical, yung bang ka sa mind mo na I have to do this kasi ito yung gusto ng Lord Wala kang pakido sasabihin ng kamag-anak mo, tropa mo, basta alam mo sa iyong isipan at puso, you have to follow the Lord, yung kanyang kalooban. Pang-10, it is a sign of hope in God's love and mercy. Ito ay senyales po, mga kapatid, ng pag-asa sa pagmamahal ng Diyos at sa kanyang awa sa atin. God's love and mercy. At pang-11, it is a sign that we begin that journey of Lent with the Blessed Trinity. Mga kapatid, yung Lenten season, hindi ho masaya yan. Paano hindi masaya sa isang banda? Marami kang hindi pwedeng kainin di ba? May fasting po tayo, etc. Ang isang practicing Catholic, nagtatry tayo na sundin po yan. Hindi naman perfectly magagawa natin yan, but pag alam natin pag Lenten season na, itong 4 na pong araw na yan, ito, preparation na to Ito Ash Wednesday. I don't know kung meron akong opportunity to do that kasi nasa ospital kami, lalo na si Mrs. At yung mga kamag-anak nyo probably na nasa malayong lugar o may sakit, hindi kaya makapunta sa simbahan, etc. Pero masaya po tayo sapagkat itong araw na ito ay paalala po sa atin na itong Ash Wednesday ay malaking part ito ng buhay natin bilang mga Katoliko. As I close, mga kapatid, konti lang kasi oras natin dito. Marami tayong gagawin sa maghapong ito ng mga follow-up. Opo. Kukuha pa tayo ng dugo, no? Sinasalinan po ng dugo yung misis ko. 2 dugo lang po ako nakuha kagabi ho. Kailangan pa ng 2 bag. Ito yung mga challenges, mga kapatid, na nasabay sa Ash Wednesday, no? Sabi ko nga, Lord, paano yan?
makakaano ba ako, may opportunity. Excited pa naman ako, di ba, nag-post ako. Excited ako sa Ash Wednesday. Andito kami sa ospital para nahati tuloy yung excitement ko eh. Opo. Dahil siyempre, talking about priority sa mga oras na to. Gusto ko sana, pero dahil ganito sitwasyon ng aking may bahay, I don't know. Praying na lang po na sa inyo na makakadalo sa mga misa. Ongoing naman yan diyan sa Bacolod, no? Napakaraming misa at mayroong paglalagay ng abo sa no. I'd like to challenge you, my fellow Catholics. In preparation for this Lenten season, medyo papasok tayo sa seryosong bagay kasi towards ito sa pag-alala natin sa kamatayan ng ating Panginoon Diyos, Semana Santa. Let's focus yung sa ginawa ng sacrifices ng ating Panginoong Hesus. Yung sakripisyo natin pumunta sa misa, etong fasting, etc., cannot be compared sa ginawa ng Lord na nagkaroon ng the great exchange. Yung the great exchange, yung tayo dapat mapako. Pero nag-initiate ang God the Father by sending His Son, si Jesus Christ, na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo for us. Yung ano na yon, yung mabuting balita na nagkaroon ng incarnation. Ang Diyos nagkatawang tao, ginamit si Virgin Mary. 33 taon na nabuhay sa lupa ang ating Panginoon Diyos na tunay na tao, 100% tao, 100% Diyos. Yung kanyang radical obedience to God's will sa Father ay nangyari. Sa ating bilang Katoliko, mga kapatid, maging hamon sana ito na ang buhay bilang Katoliko hindi madali. A lot of sacrifices. Marami tayong ritual and that's good, pero secondary lang yan sa pinakatunay na gusto natin, yung pinakasentro ng Catholic Church, which is si Jesus Christ. Lahat yan, mga rituals, etc., secondary lahat yan. Ang pinakauna, yung ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Siyempre, pangalawa, nandun tayo sa pagsunod eh. So, pananampalataya and obedience, magkasama po yan. Obedience to God's will. Itong ginagawa natin today as Wednesday, 40 days, dire-diretso, in preparation sa Lenten season, kalooban ng Diyos yan for us bilang Katoliko. Manatili po tayong aktibo sa mga gawain ng Panginoon dyan sa ating iba't ibang parokya. Pag-pray natin ang ating bishop, ang ating makaparian sa Pilipinas. Sana magtagumpay tayong patuloy habang pinagdadaanan natin iba't ibang challenges sa ating buhay. Mga kapatid, continue to pray for my wife, no? Hindi namin alam kung ilang araw po kami dito sa ospital. Ipagdasal niyo po yung pangangailangan namin dito. Alam po namin na nandiyan kayo para magdasal at umalalay sa isang banda at na-appreciate po namin yon. Hindi ho ito madali yung pinagdadaanan ng aking pamilya. Ito'y napakahamon talaga po ito. At nagpapasalamat lang kami sa Lord kasi nandyan po kayo para kami samahan sa aming journey. Pasensya na po kayo ha, hindi po tayo nakakapag-broadcast ng tamang oras kasi ito yung sitwasyon. Basta mag-appear ako dyan, walang oras po talaga yan kung kailan lang ako may oras. Magiging regular na ito kapag okay na, pag wala na si Mrs. dito, pag nasa bahay na po uli. So, I don't know kung mamayang gabi kung meron tayo, ipagdasalan po natin na itong pinagdadaanan namin sa mga panahon na ito ay ma-enjoy namin to sa isang banda. Kasi maraming pinagdadaanan na medyo painful na ma-enjoy pa rin namin. Okay, especially nung aking misis at ako na partner niya. So, gusto ko lang i-acknowledge no, yung makasama natin, si Elizabeth Bacnat, magandang umaga. Si Jermelyn Honasan na Balahadya, magandang umaga sa inyo. Si Bro Harvey Angke. Bro, maraming salamat for joining sa ating broadcast. Si Letty Ausa, salamat po. Si Selcus, prayer advocate, maraming salamat. Si Merced Montebon,
Salamat po sa inyo ha. Si Raydan Garcia, salamat. Bobby Tarok, maraming salamat. Louie. Raydan Garcia, maraming salamat po. Si Junior Coronel, maraming salamat bro. Salamat for joining. Yung isa, hindi ko masyadong kung ano tong character na to. Probably Thailand ito or what. I'm not so sure, no? Pero, sige bro, maraming salamat for joining. Po sabi niya, good morning Brad Calix, praying the miracle healing of your wife. Yan, maraming salamat to. Yun, hindi ko na ma-end to. Hindi na gumagalaw yung ating okay. Mga kapatid, patuloy lang po tayo na na magpatuloy sa buhay na ito, po. Sama nawa tayo ng Panginoon Diyos sa maghapon to. At tayo po mananalangin na. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Maraming salamat, Ama, sa opportunity ito ang bigay mo sa amin upang minsan pa, paski na konting oras ay magkaroon kami ng gospel reflection. Napag-usapan din namin ng konti ang tungkol sa significance ng Ash Wednesday today na worldwide ginagawa ito ng mga Katoliko at mukhang hindi ko siya magagawa sa araw na ito dahil sa aming sitwasyon. Pero salamat sa mensahe po. Masaya kami. Lord, praying ako sa mga kasama ko sa broadcast today na ingatan niyo po sila at pagpalain ka ng pamilya, mga trabaho po nila. Some of them are nasa labas ng bansa. Pray for your guidance, protection sa kanilang pamilya. At hinihiling namin ang iba't ibang mga misa na ginaganap sa buong Pilipinas at yung actual na paglalagay ng abo sa noo na maganda po yung significance nito, Lord. I hope naintindihan to ng mga Katoliko. Bakit sila nagpapalagay ng abo sa noo. Lord, maraming salamat. Napakabuti niyong Diyos. May your name be lifted sa maghapong ito. Nagdadasal po ako na sana na may makuha akong 2 dugo pa. 2 bags of blood para kay Mrs. Sa pag-iikot-ikot ko pa sa mga blood bank sa araw na ito. Tsaka sa pag-aayos namin ng mga dapat asikasuhin dito. Lord, maraming salamat po. Masaya pa rin kami sa kabila ng mga challenges ng buhay. Alam namin na hindi nyo kami pababayaan. Samahan nyo kami sa maghapong ito, Lord. Maraming salamat. We just pray for your mercy and miracle for my wife. Hindi kami nawawala ng pag-asa na may gagawin kayo, Panginoon. Yung the best. Ang alam ko kung ano yung plano nyo, yun ang the best. Mag-aantay lang kami kung anong sagot nyo sa dulo. Habang nandito kami sa laban na to, dire-diretso lang po kami. At maraming salamat sa inyo. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father,